Nakakabayad doon pa rin tayo ng utang. Oo, hindi lang tayo masyado updated, pero kapag ka nabayaran na, saka tayo na-inform. Pangulong Bongbong Marcos, ginulat ang buong bansa. Pati mga kritiko, nagulat din. Pati ako nanlaki ang mata. Bakit hindi ito masyadong ibinabalita? Pangulong Bongbong Marcos, binayaran ang napakalaking utang. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Samantala, nagbayad ng halos 90 billion pesos na utang ang Pilipinas noong November 2025. Sa datos ng Bureau of Treasury, mas mataas ito ng 36.7% kumpara sa 65.78 billion pesos na ibinayad ng bansa sa parehong buwan noong 2024. Umabot naman sa 2.02 trillion pesos ang kabuang utang ng bansa na nabayaran mula January hanggang November 2025. Mas malaki kumpara sa 1.95 billion pesos sa parehong panahon noong 2024. Nakakabayad doon pa rin tayo ng utang. Oo, hindi lang tayo masyado updated, pero kapag ka nabayaran na, saka tayo na-inform. Hindi, alam nyo, so ang binabanggit mo, noong November 2025, ang binayaran nating utang ay Halos 90 billion. 90 billion na pesos. At yung kabuuan ng 2025 wala pa. 2.02 trillion pesos. Ang buong 2025. Oo, ang nabayaran. Ang nabayaran natin. Oo. Isipin nyo, ang budget natin noong last year ay magkano? 6.320 plus trillion. So lumilitaw na more than 30% o mga humigit kumulang 30% ng budget natin. Pambayad lang ng utang. Napunta dun. Pero ang importante, At isa nabayaran. nakabayad tayo ng utang. Pwede ulit tayo umutang ng utang tayo. Ito ang balitang tila pilit na itinatago sa mainstream media. Pero ang katotohanan ay lumalabas na ngayon. PBBM, ginulat ang buong bansa sa gitna ng ingay ng politika, tahimik na binabayaran ng administrasyon ni Pangulong Marcos ang ating mga utang sa parang hindi natin inaasahan. 2 trilyong pisong utang, binayaran. Akala ng marami ay lulubog ang Pilipinas sa utang sa ilalim ni President Bongbong Marcos, pero nanlaki ang mata ng mga eksperto at gayon din ng mga kritiko nang lumabas ang ulat na umabot na sa 2.024 trilyong piso ang naibayad ng gobyerno hanggang nitong Nobyembre 2025. Nalampasan na nito ang kabuang bayad noong 2024. Therefore, kailangan mong malaman kung bakit hindi masyadong ibinabalita sa telebisyon o sa mga mainstream media. The government's debt just keeps getting bigger, hitting a record 17.65 trillion pesos by end November. Bureau of the Treasury data shows this is up nearly 0.5% from 17.56 trillion pesos in October 2025, already above the government's own 17.36 trillion peso projection. The rise stems from net issuance of domestic and external debt, partly offset by lower valuations of foreign currency debt thanks to the peso's appreciation. Ang secret na pagbabayad. Bakit nga ba nagulat ang lahat? Ayon sa Bureau of Treasury, dinoble ng Administrasyong Marcos ang pagsisikap na bayaran ang mga interest sa loob at labas ng bansa. Pero ang hindi napapansin ng marami ay bilyong-bilyong napupunta sa mga lokal na nagpapautang. Ang interest pa lang na naibayad ay umabot na sa 800.5 bilyong piso, mas mataas ng 13.5% sa nakaraang taon. Therefore, malinaw na seryoso ang gobyerno na linisin ang ating obligasyon bago matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. The national government total outstanding debt reaching 17.65 trillion pesos as of the end of November 2025. The Philippine Treasury Bureau says this is higher by 0.5% from its 17.56 trillion level at end October 2025 and consistent with a full-year borrowing program. It cites the net issuance of domestic and external debt, which was partly offset by significantly lower valuations of foreign currency-denominated obligations due to the peso's appreciation. Bakit hindi ito masyadong ibinabalita? Bakit tila tahimik ang media sa tagumpay na ito? Marahil dahil mas patok ang balita tungkol sa bangayan sa politika at gayon din sa flood control mess at mga korupsyon. Pero ang katotohanan ay ang amortization o ang pagbabayad sa mismong prinsipal ng utang ay umabot na sa 1.24 trilyong piso. Nabawasan din ang ating utang sa mga banyagang bangko. Therefore, ang Pilipinas ay unti-unti nang kumakawala sa tanikala ng dayuhang utang habang pinapalakas ang tiwala ng mga lokal na investors. Sa kabila ng bilyong-bilyong pambayad ng utang, nanatiling matatag ang ating debt to GDP at ito ang resulta sa ating ekonomiya. Patuloy din ang pagpondo sa mga classroom at infrastruktura. Pero ang pinakamahalaga ay ang pagpapakita ni PBBM ng fiscal discipline. Sa gitna ng mga banta ng krisis, nagagawa nating magbayad ng bilyon-bilyon nang hindi bumabagsak ang serbisyo publiko. Therefore, ang shocking news na ito
ay dapat magbigay ng pag-asa sa bawat Pilipino na hindi tayo iiwang lubog sa utang. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Sa gitna ng bilyong-bilyong utang na iniwan ng pandemya, marami ang nananalangin na wag tuluyang bumagsak ang Pilipinas. At sa nakikita nating 2 trilyong pisong debt payment, tila sinasagot ang mga panalangin iyon. Sinasabi sa awit 37 verse 21, ang masama ay humihiram at hindi nagbabayad, ngunit ang matuwid ay mahabagin at nagbibigay. Ang pagpupursigi ng ating gobyerno na bayaran ang obligasyon ay isang tanda ng integridad at katwiran na pinagpapala ng ating Panginoon Diyos. Ang ating Panginoon Diyos ang nagbigay ng karunungan sa ating economic managers upang ayusin ang kaban ng bayan sa gitna ng matinding hamon. Therefore, huwag tayong matakot sa mga numero. Kung ang ating Panginoon Diyos ay nakakapagbigay ng pambayad sa utang ng isang bansa, gaano pa kaya ang iyong personal na pangangailangan? Ang awa ng ating Panginoon Diyos ay nagliligtas sa ating kapahamakan at ang kanyang pag-ibig ang nagbibigay sa atin ng sapat na biyaya upang makabangon at maging matatag. Ang tunay na climax ay hindi ang pagiging debt-free ng bansa, kundi ang pagiging malaya ng ating kaluluwa sa kasalanan dahil sa ating Panginoon Kristo. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, salamat po sa himalang ito para sa aming ekonomiya. Salamat sa pagbibigay ng karunungan sa aming pong Pangulo at sa kanyang team upang mabayaran ang aming mga utang. Dalangin namin na ang bawat sentimong minabayad ay magbunga ng mas magandang buhay para sa mga mahihirap. Patuloy niyo pong protektahan ang aming bansa mula sa kasakiman at korupsyon at ihanda niyo po ang aming mga puso sa iyong muling pagparito upang kami ay matagpo ang tapat at mapagkakatiwalaan sa iyong paningin. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, sa inyong pong kabutihan sa amin at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa aming Panginoon Jesus na siya pong inyong inaalay para sa kasalanan ng sanlibutan. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Siyang aking patnubay, siyang aking gabay, siya ang tanging Panginoon, magpakailanman.